Ating mga Biblia. Praise the Lord sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Sabi po sa NIV, hallelujah. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the streams. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fail to bear fruit. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh o sa Diyos. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Hallelujah! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pamagatan nating matutukang magtiwala sa Diyos. Sabi mo po sa iyong katabi, matutukang magtiwala sa Diyos. Actually, ito po ay part 2 ng ating topic last week. Kung inyo pong maaalala, ang ating topic last week ay pinamagatan nating Just Trust God or magtiwala ka lang sa Diyos. Natutunan natin nung nakaraang linggo na kailangan sa buhay natin ay tayo ay magtiwala sa Panginoon, hindi sa ating sarili, o hindi sa ating sariling kakayahan o pangunawa. At kailangan din po na sa ating tiwala sa Panginoon ay ito talaga ay nanggagaling sa ating puso. Hindi lamang po sa ating salita, kung hindi atin po talaga itong isinasabuhay. Di po ba? Yung tiwala natin sa Panginoon. Na kahit yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay ay hindi umaayon sa mga inaakala natin, ina-expect nating mangyari, o di kaya na may kabaliktaran ng mga bagay na inaakala at inaasahan nating mangyari sa ating buhay, ngunit hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa dahil tayo ay lubusang nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Hello? Nakita po natin dito yung mga example natin, yung buhay nila Job, kung kailan sila ay sinubok na kanilang pananampalataya. Ngunit nakita natin mga kapatid, sila ay hindi tumalikod sa Panginoon, hindi natinag. Amen? Kahit may mga pagsubok na napakalalaki, sunod-sunod na problema sa buhay, ngunit itong mga tao na lingkod ng Diyos ay nakita nating nagtagumpay dahil hindi sila huminto sa kanilang pananampalataya sa pagtitiwala sa Panginoon. Ganon din po sa nangyari sa buhay ni Joseph, na kung saan kahit roller coaster ang nangyari sa kanyang buhay, di ba? Umaangat, bumabagsak na naman, tapos umaangat, akyat, baba. Pero at the end of the day, kahit ganun pa man, nakita natin ang purpose ng Panginoon ay mas greater sa kung anong situation na naroon si Joseph. Di po ba? Kaya nga sabi ko, sa buhay nila Job at ni Joseph, madaling sabihin, no? Kasi alam na natin yung kwento. Di ba? Alam na natin yung ending na sila ay nagtagumpay, sila ay pinagpala ng Panginoon, nakita natin yung plano ng Diyos. Pero kung ilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ni Job at ni Joseph, na hindi nila alam ang end ng storya ng kanilang buhay, doon magiging iba ang usapan, di ba? Madaling maging kampante pag alam mo na yung ending eh. Alam ko na yung story ni Job, alam ko na yung story ni Joseph. Pero kung ikaw yung nasa situation nila na hindi mo alam,
ang magiging katapusan ng storya ng buhay mo, doon masusukat ang tunay na tiwala mo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Ngunit nakita natin sa kanila na hindi sila sumuko, hindi sila nagdalawang isip sa Panginoon, na natili silang tapat, na mananampalataya sa Panginoon, naglingkod sila ng tapat, naging matuwid, sinikap nila maging matuwid sa kanilang pamumuhay, sa abot ng kanilang makakaya sa harapan ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sila ay pinagpala ng Diyos. Sila ay pinagtagumpay ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Napakahalaga nito dahil ito yung ating hope. Yung ating pananalig sa Panginoon, yung tiwala na kahit hirap na tayo sa sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Ngunit ang nagbibigay ng pag-asa sa atin upang patuloy na lumaban, patuloy na lumakad sa hamon ng buhay ay yung tiwala natin sa ating Panginoon. Amen? So ngayon ang pag-uusapan natin dito sa part 2, dahil ang ating topic last week ay Just Trust God, ang ating naman pag-uusapan ngayon, how we can learn to trust God. Amen? Paano natin tuturuan ang ating sarili na magtiwala sa Panginoon? Dahil ang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ay kailangan natin itong i-exercise sa ating buhay. No, hindi lang ito kaagad sasabihin natin na gusto ko magtiwala sa Panginoon. Bakit gusto mo magtiwala sa Diyos? Di ba? Tapos, magiging mangyayari kaagad na meron ka na kaagad tiwala sa Panginoon, malaki na kaagad ang tiwala. Kung hindi ito po ay inaalam, kinikilala, at ito po ay pinapractice talaga at ginagawa talaga, kumbaga ginagawa natin upang matuto ang ating sarili na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. First of all, we cannot trust someone we don't know. And that is the secret of learning to trust God. Hindi tayo madaling magtiwala sa mga bagay na hindi natin alam. Di po ba? Halimbawa, kahit magaling kang lumangoy, pag nakakita ka ng ilog, hindi ka kagad tumatalo, nakikiramdam ka muna. Di ba? Tinitingnan mo, baka may mga bato ba ito? Di ba? Ano bang meron dyan? Hindi ka pa agad nagtitiwala kahit pa napakagaling mo. Kahit yung tao, let's say, nakilala mo, di ba? Hindi ka kagad nagtitiwala, lalo na kung first time mo lamang siyang makilala, kung hindi siya muna ay kinikilala mo ng husto. Di ba? Pag sinabi ng isang tao, kaibigan, magtiwala ka sa akin, may dalawang reaksyon tayo kaagad. Unang-una, sasabihin natin, bakit, di ba, sasabihin natin, bakit naman ako magtitiwala sa iyo? Di ba? Yun ang unang tanong. Bakit kita pagkakatiwalaan? Ngayon lang kita nakilala, ngayon lang kita nakita. O di kaya naman sasabihin ng iba, o sige, magtitiwala ako sa iyo. Di ba? Kaya marami kong minsang nai-scam, di ba? Marami kong minsang naluloko dahil kahit hindi pa nila gaanong kilala ang tao, ay pinagkakatiwalaan na kaagad nila ng malaking parte ng kanilang buhay, di ba? Kahit hindi pa nila masyadong na-research yung mga company, yung investment firm na ganito, ay nagtitiwala kaagad sila. Kaya napakahalaga na kilalanin natin, di ba? Sa atin ding pananampalataya sa Panginoon ganon. Bago natin siya pagkatiwalaan, dapat po muna makilala nating mabuti ang ating Panginoon. Hello? Kasi hindi tayo pwedeng magbigay ng tiwala doon, halimbawa sa tao na hindi natin kilala. Sa case na ito, hindi tayo magtitiwala sa Diyos kung hindi natin talagang kilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi tayo magtitiwala ng buong puso sa Diyos, una sa lahat, kung wala tayong relasyon sa Kanya. Kaya napakahalaga na makilala natin at maintindihan natin. Magbibigay po ako ng 3 points, maikli lang ito, na kung saan sana'y matulungan tayo na makapag-decide na ibigay at matuto ang ating sarili na ibigay ang ating buong tiwala sa ating Panginoon. Di ba? Unang rason natin, unang point natin, bakit kailangan natin at dapat nating turuan ang ating sarili o dapat nating pilitin, di ba? Ang ating sarili na magtiwala sa Panginoon
Because, point number 1, He is worthy of our trust. Karapat-dapat siya na pagkatiwalaan natin. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, karapat-dapat si Lord na pagtiwalaan. Yun ang una nating point. Na karapat-dapat ang Diyos na pagkatiwalaan ng ating buhay. Hindi katulad ng mga tao, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang Panginoon, kapag siya ay nangako sa atin, hindi maaaring hindi niya ito tupadin. Kung may pangako ang Lord sa buhay mo, hindi maaaring ang Panginoon ay hindi niya yon hahayaan na ito'y ma-fulfill sa iyong buhay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, ay hindi tao na nagsisinungaling, na nananamantala. O kaya naman, hindi siya yung mga kapwa natin na linoloko tayo, binobola, o kaya naman, nagbabago ng isip. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Hindi siya mangangako na hindi niya kayang gawin. O kaya naman, hindi niya intensyon na tuparin kung ano man ang kanyang ipinangako, maging sa kanyang banal na salita. Sabi ng Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling. Na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay gagawin. Kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Hallelujah. Kaya nga, if you study the Bible, di ba, kung aaralin natin yung mga pangako ng Panginoon during the Old Testament, lahat ng iyon, mga kapatid, na fulfill. Yung pangako ni Lord kay Abraham na magiging ama ng maraming bansa, ama ng maraming lahi, nakita natin sa history ng Biblia, ito'y na-fulfill. Even though nung senior age na si Abraham ay wala pa rin siyang anak. Di ba? Pero ito'y tinupad ng Panginoon. Hallelujah. Yung pangako niya na kahit naging alipin ng mga Israelita sa Ehipto, sabi ni Lord, palalayain ko kayo, tinupad ng Panginoon. Yung pangako ng Diyos kay Moses, sabi niya, yung mga tao na inilabas mo sa Egypt ay makakarating sa land of promise, sa Canaan, sa Canaan, di ba? O sa Canaan. Pagdating doon, nandoon, nakarating lahat. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at sabi ni Lord, ang bayan ng Israel ay kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na ito'y masira, mawala. Kaya nga po ang bayan ng Israel magpahanggang ngayon nandyan buhay. Yan ang nagpapatunay na ang pangako ng Panginoon ay totoo. Amen? Marami ng mga bansa nawala na, nasira na, nawala na. Iba na ang pangalan, nawala na yung salinlahi. Pero mga kapatid, ang Israel, ang bayan ng Diyos ay nananatili at yan ang nagpapatunay na ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Diyos ay tunay at maaasahan natin. Ngayon, marami ng mga tao na nagtuturo, mga preacher na nagsasabi sila na, wala na yung di ba? Wala na yung second coming, wala na yung tinatawag nating o rapture of the church, wala na yan, di ba? Marami kayong narinig na ganyang mga katuruan na hindi na yon mangyayari. Di ba? Pero tayo, mga kapatid, na nananalig sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na muli siyang babalik at kukunin niya ang mga tao, ang kanyang mga anak na tapat na naglilingkod. Amen po ba, mga kapatid? At isa ba tayo doon sa umaasa na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay makakasama tayo sa kanyang kaharian? Palakpakan natin ang Diyos. Pero mga kapatid, marami nang tuturo ng iba. Marami nang nagsasabi na hindi na yan mangyayari, na ganito, ganyan. Di ba? Kaya mag-ingat tayo, huwag tayong makinig sa mga sinasabi ng mga tao. Dahil maaring magbago ang
pananaw ng tao, maaring magbago ang prinsipyo ng tao, maaring magbago ang doktrina ng pinapaniwalaan ng isang ministeryo o ng isang paniniwala o samahan. Pero ang katotohanan, ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos na kanyang iniwan, na kanyang binitawan ay hindi magbabago hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya hindi maaari na sabihin ng mga tao, ano na yan, expire na yung verse ng talata ng Biblia na yan, na iyong tinuturo, expired na yan, hindi na yan applicable sa ating henerasyon, hindi na yan applicable sa ating panahon ngayon, hindi yan totoo. Dahil si Lord, lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang binitawang salita ay mangyayari at magaganap, hindi mawawala ng bisa. Kaya nga, hindi katulad ng tao. Kaya lagi nating sinasabi dito, huwag kayong masyadong magtiwala sa tao. Huwag kayong masyadong umasa sa mga kapwa ninyo dahil maari silang magbago. Kaya dapat lamang sa Panginoon, sa Diyos lamang tayo magtiwala kahit anong mangyari. Psalms 89 verse 34, ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Yan yung sabi ng Panginoon. Pag nangako ang Diyos, talagang gagawin niya yan. Pag nangako ang Panginoon, talagang gagawa siya ng paraan upang maisakatuparan yan. Kaya nga pag sinabi ni Lord, unahin mo ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng ito ay idaragdag ko sa inyo. Pag inuna mo ang Panginoon, hindi maaari na hindi gawin ng Panginoon kung ano yung part niya. Hindi maaaring magkautang na loob si Lord eh. Halimbawa, gumawa ka ng pabor sa kanyang gawain, ganito, ganyan, Panginoon. Hindi maaari na hindi ka gantihan ng Diyos. Hindi maaaring ibigay ng Panginoon, ibalik ng Panginoon yung pagpapala na ipinangako niya sa iyo. Kaya dapat magtiwala ka sa salita ng Diyos. Sa pangako ng Diyos. Hindi dahil sa sinasabi lang ng pastor. Hindi, aralin mo. Basahin mo sa Biblia, ito ba'y ipinangako ng Panginoon? Ito ba'y pag naging tapat ako sa Kanya? Ito ba'y pag ginawa ko sa kabila ng aking struggles din sa buhay, pag tinupad ko ba ito, ay pagpapalain ako. Pag sinabi ng Lord, pagpapalain kita. Bubuksan ko ang lahat ng oportunidad. Bubuksan ko ang mga pagpapala na nagsumara sa iyo. Unahin mo lang ang gawain ng Panginoon. Pag yun ang pangako ng Diyos, panghawakan mo yan, asahan mo kapatid na hindi ka rin bibiguin ng Panginoon. Kaya nga, sa ating mga tinatalakay lagi dito, wala namang sinisikap namin na wala kaming maituturo sa inyo na hindi si Lord ang nag-instruction sa atin. No? Hindi nyo pwedeng sabihin na ginagawa lang nila yan kasi para ganyan, di ba? O kaya yung lagi sinasabi sa mga pastor na ay para ano yan, nagpa-fundraise yan, para kumita, para, di ba, para magkaroon ng maraming pera, maraming offering, tinuturuan nila ng tithing yung mga tao, para mag-fundraise yan, para yumaman yung pastor. Hindi naman yun yung point. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na gawin natin ito dahil ito ay kanyang kalooban. Upang magpatuloy na lumaki ang gawain ng Panginoon. Patuloy na matustusan ang mga pangangailangan sa gawain ng ating Panginoon. Hindi para sa kapakanan lamang ng mga leaders ninyo. Kung hindi ito'y instruction sa atin ng Panginoon. At sabi ng Lord, kung siya ay nangako sa atin mga kapatid, hindi niya hahayaan na hindi niya gagawin ang kanyang parte. Di po ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, nung ang mga Israelita ay nag-struggle, sabi niya, kahit ano man ang struggle ng bayan niya, sabi ng Isaiah 14 verse 24, sumumpa si Yahweh o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mangyayari ang aking balak at matutupad ang aking layon. Yun eh. Walang makakapigil sa plano ng Panginoon. Lahat ng plano ng Panginoon ay kailangang maganap.
Lahat ng plano ng Panginoon ay kailangang mangyari. Walang makakapigil kahit pa ang ating kaaway. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yun yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw ay naglilingkod sa Kanya, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ikaw ay tapat, sinikap na maging matuwid sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Kung hindi, mga kapatid, ang plano ng Panginoon ay para sa iyong ikabubuti at para sa iyong ikauunlad. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya nga yung point number 1 natin, He is worthy of our trust. Kung meron mang worthy ng trust mo, kapatid, ng tiwala mo, hindi yung kapwa mo. Hindi yung kamag-anak mo, kapatid mo, o kahit magulang mo, o kahit asawa mo. Dahil maaring magbago ang tao. Kung meron kang isang pagkakatiwalaan dito sa mundo, ibigay mo na ang buong tiwala mo sa Diyos. Hallelujah. Dahil hindi ka mabibigo, hindi masasayang ang lahat. Point number 2, His plans are perfect, holy, and righteous. Dahil ang plano ng Diyos ay perpekto, banal, at matuwid. Ang plano ng Panginoon ay tama, maayos, perpekto. Naalala ko nga nung travel namin, nung testimony ko last week. Akala ko, magulo na, di ba? Akala ko, hindi na kami aabot sa oras. Matitenga na kami dahil sa bagyong, anong bagyo ngayon, nung bumiyahe kami? Sa dami ng bagyong dumaan sa bansa, hindi na natin maalala kung anong mga pangalan nila sa sunod-sunod. So, Christine. So, nung na-stranded kami, akala ko wala nang chance, wala nang pag-asa. Ano na talaga? Hindi na natin madadala yung pakay natin, hindi na natin ma-accomplish yung mission. Pero na-realize ko, mga kapatid, nung natapos ng lahat, naroon na kami. Sabi ko, perfect pala ang plano ng Panginoon. Kasi kung masyado kaming nauna, hindi rin kami makakabiyahe sa barko dahil stranded. Kung na-late din kami, hindi na kami makakatuloy dahil wala na kaming access na pwedeng daanan para makapag-land trip papuntang Mindanao. Sabi ko, perfect lang pala. Kahit na-delay kami ng 3 days doon sa Camarines Sur area, pero perfect pa rin. Sabi ko, pagdating namin doon sa church, nakapag-church pa kami, kinabukasan, umabot kami. Nakapag-church pa kami, mga kapatid, doon din sa Nasipit. At higit sa lahat, binigyan pa kami ni Lord ng bakasyon. Nakapag-Siargao pa kami. Sabi ko, perfect talaga eh. Kahit minsan, umano ka ng dilubyo, ng mga struggles, ng mga situation. Pero kung magtitiwala ka pala sa Panginoon, gagawin niyang perfect ang timing para sa buhay natin. Kaya nga dapat magtiwala tayo dahil yung purpose ng Lord, yung plano ng Panginoon, yung plano ng Diyos sa buhay mo ay perpekto. At ito'y banal. At ito'y matuwid, kapatid. Walang plano si Lord sa buhay natin na ating ikakapahamak. Walang salita ang Diyos na pag sinunod natin, mapapahamak ang ating buhay. Bagkus, kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang instruction ng Diyos sa ating buhay, ito pa ang ikakaunlad at ikapagpapala ng ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ng Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and are called according to His holy purpose. Kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, sa gawain ng Panginoon para sa kauunlad ng kingdom ng Panginoon dito sa lupa, mga kapatid, lahat ng bagay na iyong gagawin ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga,
Kung gusto natin yon, dapat lagi nating lalong kilalanin ang Panginoon. Mag-spend time tayo lalo sa panalangin. Dahil yun ang panahon na lalong lumalim ang pagkakilala natin sa Diyos. Mag-spend time tayo na basahin ang kanyang banal na kasulatan, ang Biblia sa ating buhay. Dahil yan ang magiging dahilan upang lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Because He is worthy of our trust. And His plans are perfect, holy, and righteous. And to trust Him, you need to know Him to trust Him. Dapat mo siyang makilala upang lalo kang magtiwala sa Panginoon. Kaya wala kang tiwala masyado sa Panginoon dahil hindi ka nag-spend na time na kilalanin ang Diyos. Masyado tayong busy sa trabaho, busy sa eskwela, sa pag-aaral, busy sa mga negosyo, sa mga bagay na ating pinagkakaabalahan. Kaya naman wala na tayong oras na lalong makilala ng malalim ang Panginoon, na magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Kaya pagdating ng mga pagsubok at problema sa ating buhay, napakadali sa ating mawalan ng tiwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, bumalik tayo. Laliman natin ang ating pagkakilala sa Panginoon. Sikapin natin na maging matatag ang ating pananampalataya sa Diyos, na kahit sa kabila ng bagyo, sa kabila ng unos, yung kapayapaan ng Panginoon ay nasa ating puso. Bakit? Kasi sobra ang ating tiwala sa Diyos. Kaya nga nakita natin, di ba? Sa mga testimony ng ating mga kapatiran, nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya nga kapatid, kung mayroong ginawa ang Panginoon sa buhay mo na maganda, huwag mo yang sarilihin, kung hindi yan ay ibahagi mo. I-share mo. I-testimony mo yung kabutihan ng Panginoon upang yung mga kapwa mo, kapatid sa pananampalataya sa Diyos ay magkaroon din ng lakas ng loob sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga ng testimony natin eh. Amen? Napakahalaga na pagka may ginawa ang Panginoon na himala sa buhay mo, kailangan mong i-declare, kailangan mong sabihin, kailangan mong papurihan ng Diyos, kailangan mong itaas ang Panginoon sa buhay mo upang ang mga tao na nakikinig sa iyo ay magkaroon din ng inspirasyon sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. 1 Kings 8 verse 56, purihin si Yahweh o ang Diyos. Tinupad niyang lahat ang kanyang pangako at ibinigay o binigyan ng kapayapaan ang bayan ng Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, walang isamang nasira. Amen? Lahat ng pangako ng Panginoon, lahat ng mga naka-record sa Bible, lahat yan ay naganap, lahat yan ay nangyari. Nakalagay yan sa historical documents, mabe-verify mo yan, may mga evidence yan na lahat ng promise ng Panginoon na fulfill. Kaya nga sa ating buhay, pag finulfill ng Panginoon kung anuman yung ating prayer request, dapat lamang po napasalamatan natin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Dapat lang po sabihin natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. At ang pinakamaganda mga kapatid na nangyari sa ating buhay, ang pinaka-greatest testimony natin sa ating sarili ay yung araw na binago tayo ng Panginoon. Yung araw na iniligtas tayo ng Panginoon, na dati ikaw ay isang taong makasalanan, ikaw ay isang salot sa lipunan, ikaw ay isang scammer, ikaw ay mangloloko, ikaw ay ganito, ganyan. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, ang unang-unang hibala na ginawa niya sa buhay mo ay ikaw ay binago niya at binigyan niya ng bagong pag-asa. Ephesians 2 verse 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos.
At sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yung kaligtasan natin, yung greatest miracle. Amen. Hindi tayo naligtas dahil mabait tayo. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayong tao, dahil tumutulong tayo sa ating kapwa, dahil pag may nakikita tayong mga palaboy, tinutulungan natin at kung ano-ano pang magagandang gawa na iniisip ng tao na makakaligtas sa kanya. Naligtas tayo mga kapatid dahil sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Sa pagpapakumbaba natin sa Diyos. Sa pagsuko ng ating buhay. Kaya nga ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon mga kapatid sa ating buhay. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ano man ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, huwag tayong susuko sa buhay. Patuloy tayong maging matatag. Patuloy tayong lumaban. Huwag nating gagawin yung pagkakamali na dahil sa mga problema sa buhay, tayo ay tumalikod sa Panginoon. Yan ang pinakadelikado nating gagawin sa buhay natin, na pagkatapos nating makilala ang Diyos, pagkatapos nating makita ang mga himala ng Panginoon, ang kapangyarihan niya, isang bagay lang, na na-discourage tayo, natinag na agad ang ating tiwala sa Panginoon, ang pananampalataya natin sa Panginoon. Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyo, sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Hingin natin sa Panginoon. Ano man yung needs natin sa Diyos, hingin natin sa Lord. Ipanalangin natin sa Panginoon, iiyak natin sa Kanya. Na tayo ay mayroong pag-asa, na tayo ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon na nauna niya ng ginawa sa ating buhay. At kung hindi man tuparin ng Panginoon, sinabi ko na ito noon, yung ating mga pinapanalangin, dapat hindi pa rin nagbabago ang ating tiwala sa Diyos. Maaring hindi pa nangyayari yung mga bagay na yan kasi hindi pa natin kayang ma-handle. Ano ba yung need natin? Ang tagal na nating pinagpipray na ngayon nakita natin hindi pa tinutupad ng Panginoon. Tanungin muna natin ang ating sarili, sigurado ka bang handa ka na dun sa hinihingi mo sa Diyos? Baka kasi nagugulat lang tayo eh. Baka kasi nakikita lang natin sa iba kaya gusto natin mangyari sa atin. Pero ang tanong, doon sa hinihingi natin sa Panginoon, handa ka na ba? Handa ka na ba sa pressure? Handa ka na ba sa responsibility? Handa ka na ba sa obligasyon? At doon, marirealize natin baka mamaya hindi pa tayo ready sa mga bagay na yon. At mabigyan tayo ng idea kung bakit yung pinapanalangin natin ay hindi pa ibinibigay o ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang mahalaga, meron tayong unwavering, di ba? Trust sa ating Panginoon. Na ibigay man ni Lord yung gusto natin o hindi, yung tiwala natin sa Panginoon, intact. Yun ang gusto ng Diyos. Hallelujah. Walang labis o walang bawas ang ating tiwala sa Panginoon. Hebrews 12:1, kaya nga, sa buhay natin, anong sabi? Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang mga masasamang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na nasa ating harapan. Kaya sabi ni Paul, katulad yung pananampalataya natin sa karera sa race. Di ba? Na maaring magkaroon ng aberya habang tayo ay tumatakbo, pero ang mahalaga, hindi tayo susuko. Dahil makakamit lamang natin ang reward. Di ba?
makakamit lamang natin ang prize. Ano ba yung sa Tagalog? Yung gantimpala kung tayo ay makakarating talaga sa finish line. Di ba? Kung ikaw ay nangangarera sa buhay, ang daming ang daming issues niyan eh. Pwede sumakit yung binti mo, pwedeng makaapak ka ng bato, di ba? O kaya madulas yung kalsada. Ang daming challenges na pwedeng magsabi sa'yo na sumuko ka na huwag ka na magpatuloy. Pero katulad nga ng ating pinag-aralan dito mga kapatid, na sa takbuhin ng ating buhay, dapat nakafocus tayo. Kanino tayo magfo-focus? Walang iba, kundi sa faith natin mag-focus lang tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen! Kaya kahit maraming distraction, di ba? Focus ka lang sa Panginoon, focus ka lang sa Word of God. Minsan sa loob ng church, maraming distraction, di ba? Minsan yung mga anak natin maiingay. O minsan naman yung mga matatanda na maiingay din sa loob ng church na nagbibigay ng distraction, pero kung yung focus mo na kay Jesus Christ, hindi ka madidistract sa kahit anong nakikita at naririnig mo sa iyong kapaligiran. Kaya nga, the more we experience His grace, the more we experience His faithfulness, His goodness, the more we trust Him. Tuwing na-experience natin ang kabutihan ng Panginoon, the more na nagtitiwala tayo sa Diyos. Lalo tayong umaasa sa Panginoon. Psalms 100 verse 5, napakabuti ni Yahweh o ng Diyos. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanpaman. Maraming tao naghahanap ng pag-ibig na tunay. Minsan hinahanap nila sa kanilang kaibigan, sa kanilang boyfriend, girlfriend, di ba? Pero kung minsan madalas din ay nabibigo, nagiging sawi sa pag-ibig. Pero mga kapatid, kung kay Jesus mo ibinigay ang iyong puso, kung siya ang unang inibig mo sa iyong buhay, sabi ng verse dito, tunay ang kanyang pag-ibig, tunay, laging tapat kailanpaman. Ibis na maghanap ka ng jowa, hanapin mo muna si Lord sa buhay mo. Kasi pag nauna si Lord sa buhay mo, hindi ka na magkakamali sa pagpili ng iyong mamahalin sa buong buhay mo. Di ba? Pero kung wala si Lord, pili ka lang ng pili bilang young people, kahit sinong makita mo, sinong maganda, sinong sikat sa school, sinong huwag ka magtaka kapag ka ikaw ay umuwing luhaan. Umuwing nasasaktan. Pero kung ayaw mong mabigo, unahin mo na mahalin ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo na ibigay ang puso mo sa Panginoon dahil siya ay tapat. At tunay ang kanyang pag-ibig, tapat kailanpaman. Isaiah 25 verse 1. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Kaya nga napakahalaga na ating isipin yun mga kapatid, na yung plano ng Panginoon ay perfect. Yung plano ng Panginoon ay holy at righteous. Meron kang sariling plano, pero napakagandang isipin na ang maganda pa rin tuparin sa buhay ay yung plano ng Diyos para sa iyo. Kaya magandang isuko natin yung sarili nating plano at sabihin natin, Lord, yung plano mo ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasi marami tayong plano na nakakapahamak sa ating buhay. Pero kapag ang plano ng Panginoon ang ginawa natin, tiyak na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Tiyak na tayo mga kapatid ay sasamahan ng Diyos. Pangatlong reason na tayo ay dapat magtiwala ng lubos sa Panginoon. Number 3, no sensible alternatives. Dahil walang ibang makatuwirang mapagpipilian maliban sa Panginoon. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, kapatid, kanino ka magtitiwala? Sabihin nyo sa akin kung meron pang
makatuwirang pagkatiwalaan maliban sa Diyos. Sa tao na nagkakamali, na nabibigo, na maaring magbago, sa kumpanya na maaring malugi, na maaring mag-lay off ng mga empleyado at masama ka, sa business na hindi mo sigurado kung malakas pa rin o baka mamaya humina na, malugi ka na, sa trabaho, sa lakas mo o sa sarili mong abilidad, sa sarili mong galing, sa sarili mong talino, kapag paano pag nabago ka at nakalimutan mo yung lahat ng talinong nakuha mo sa buhay mo. Di ba? Wala eh. Wala tayong dapat pagkatiwalaan. Wala tayong maikakukumpara. Walang ibang makatuwirang mapagpipilian sa mundong ito. Walang ibang choice. Maliban na lang sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung nagdadalawang isip ka magtiwala sa Panginoon, wag mo nang balakin. Kasi wala ka naman ibang pupuntahan. Maliban kung sa kaaway, di ba? Sabi nga nila, yung ibang mga celebrity daw, yung mga ibang mga artista daw, kaya sumikat, kaya yumaman dahil sinangla yung kaluluwa sa demonyo. Gusto mo ba yun? Pero maliban sa Panginoon, wala kang ibang chance sa mundong ito. Maliban sa ating Panginoong Jesucristo, walang ibang kaligtasan sa buhay na ito. Maliban sa mundong ito, walang kahit na kasino na pwede mong ikakumpara na magtitiwala ka doon, ayaw mo sa Kanya. Ayaw mo sa Diyos. Kung hindi, sabi dito mga kapatid, tanging sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Wala tayong choice. Lalo na bilang anak ng Diyos. Kaya nga dapat hindi tayo panghinaan ng loob kahit na malugi tayo, kahit na ma-lay off tayo, kahit na magsara, mabankrupt yung company at kung anong business na ating aasahan sa ating buhay. Dahil kahit mangyari yung mga bagay na yan, ang tiwala natin sa Panginoon, kaya hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa sa buhay natin. Kaya nga, hindi tayo pwedeng umasa rin kahit sa sarili nating kakayahan. Po ba? Kaya nga yung sabi ng mga apostles, si Jesus Christ, isang pagkakataon si Jesus Christ nag-preach. At doon sa pangangaral ni Jesus, talagang napakatindi nung kanyang preaching sa mga tao. Maraming mga tao yung nag-alisan eh. Kasi nasana yung mga tao na yung naririnig nila kay Jesus, puro pag-asa, di ba? Puro mga magagandang naririnig sa tenga. Di ba? Pinapakain sila, pinapainom sila, pinoprovide ng Panginoon yung pangangailangan nila. Kaya ang daming crowd, ang daming mga alagad na sumusunod sa Panginoon. Pero yung dumating sa point na kailangan na ni Lord talagang sabihin yung mga ayaw nilang marinig. Kailangan na silang i-correct ng Panginoon. Kailangan na silang itama ng Panginoon. Maraming mga tao ang nag-alisan sa Kanya. Basahin natin dito sa John 6 verse 64, sa Juan 6:64 to 69. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang mga hindi nananalig sa Kanya. At kung sino-sino ang magkakanulo. Kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Verse 56, idinurugtong pa niya, yan ang dahilan, kaya sinabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin, maliban sa ito'y loobin ng Ama. Verse 66, mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Verse 67, tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto pa rin ba ninyong umalis? Gusto na rin ba ninyong umalis? Gusto ko yung sagot ni Pedro. Sabi nung sagot ni Peter, sumagot si Simeon Pedro, Panginoon, kanino naman po kami pupunta? Sabi ng tanong, sabi ni Jesus, ngayon, narinig nyo na. Yung positive side ko, yung mabait na side ko, at yung ngayong strictong side ko. Madami nang nag-alisan sa mga kasama nyo. Sabi ni Lord, bakit nandito pa rin kayo? Ano sabi ni Peter, Lord, kung aalis kami, saan naman kami pupunta? Ano naman gagawin ng buhay namin?
Sabi ni Peter, Panginoon, kanino naman po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Verse 69, naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kung wala ang Panginoon, kanino tayo aasa? Kung panghihinaan ka ng loob sa iyong pananalig sa Diyos, saan ka pupunta? Kung gusto mo nang tumalikod sa Panginoon, ano na yung gagawin mo sa buhay mo? Mawawalan na ng saysay, mawawalan ka na ng direksyon, mawawalan ka na ng purpose. Walang ibang sensible option kung hindi ang Panginoon lamang sa ating buhay. Kaya ngayon mga kapatid, magpatuloy ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kahit napakabigat, kahit maraming pagsubok, kahit umuulan, kahit bumabagyo, kahit malakas ang hangin, malakas ang alon ng pagsubok sa buhay mo na parang ikaw ay malulunod na, pero wala kang ibang choice kung hindi magtiwala at patuloy na kumapit sa Panginoon dahil yun lamang ang tanging pag-asa upang tayo ay magtagumpay at magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay. Sabi ni Peter, wala akong choice. There's no turning back. Saan tayo pupunta sa dati nating buhay? Niligtas na nga tayo ng Panginoon dun eh. Dating addict tayo sa kung anong mga kinaadikan natin, lininis na nga tayo ng Panginoon eh. Binago na nga tayo ng Panginoon, babalik ulit tayo doon. Kumbaga, hinugasan na nga tayo ng Panginoon. Dati, gumugulong tayo sa putikan. Ngayon, bagong paligo ka na. Fresh ka na, linagyan ka pa ng perfume ng Panginoon. Bagong plancha yung damit mo. Bagong downy. Naka-gel pa yung buhok mo o naka-wax. Pinedicure pa, minanicure, pinaganda ng Panginoon ng lahat. Tapos gugulong ka uli sa putikan. Kaya sa buhay natin mga kapatid, hindi na tayo dapat bumalik pa sa dati nating buhay. Wala na tayong ibang chance kung babalik tayo doon. Walang ibang pag-asang naroon kung hindi ang pag-asa narito na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya walang ibang makatuwirang mapagpipilian. Ngayon, narito ka na sa Panginoon, magpatuloy ka sa Diyos. Maglingkod ka man sa Kanya o hindi, yung pagsubok pareho pa rin darating sa buhay mo eh. Yung problema pareho pa rin eh, na mangyayari sa buhay mo. Kaya walang dahilan mga kapatid para tumalikod ka sa Diyos. Lalo kang kumapit sa Kanya dahil siya lamang ang pag-asa ng ating buhay. Kaya nga ang Panginoon, siya ang ating pag-asa. He is all-knowing, all-powerful, gracious, merciful, loving God who has good intention for us. Hindi tayo iiskami ng Panginoon. Hindi tayo iiskami ng Kanyang banal na salita. Kung ito ang gagawin nating prinsipyo sa ating buhay, hindi tayo kailanman mapapahamak sa bawat desisyon at plano na gagawin natin sa ating buhay. Hallelujah! Kaya kung minsan, bakit yung tao nag-fail na mag-trust sa Panginoon? Because, ang totoong dahilan, we don't know Him. Nag-fail tayo mag-trust sa Panginoon dahil hindi natin kilala ang Diyos. Or dahil wala na tayong relasyon sa Panginoon. Kaya nga, sa katulad ng point ko kanina bago tayo mag-start, hindi tayo makakapagtiwala sa tao na hindi natin kilala. Ganon din, hindi natin mapagkakatiwalaan ang Diyos kung hindi natin siya lubusang nakikilala. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman mahirap makilala ang Panginoon. Kung handa ka lang na isuko ang iyong buhay, kung handa ka lang na magpakumbaba sa Kanya,
Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Magsisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan. Magbago ka. Tanggapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong sarili, pagpapakita sa mga tao, sa pagpapakita, sa paggawa ng water baptism sa buhay mo. At simula nun, mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Unti-unti lalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon. Kung dadalasan mo ang pag-aaral ng Biblia, ng kanyang banal na salita, kung dadalasan mo ang pananalangin sa Panginoon, hindi mahirap makilala ang Diyos. In fact, gusto ng Panginoon na kilalanin mo siya. Sabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita, kung hahanapin mo siya, siya ay iyong matatagpuan, kapatid. Kailangan lang hanapin mo siya. Kailangan lang una mong hanapin ang Panginoon sa buhay mo. Kung lalapit ka sa Kanya, if you draw near to God, He will draw near to you. Kaya nga sa ating buhay, mga kapatid, napakagandang maisip. Di ba? Na tayo ay mapalad kung tayo ay magtitiwala kay Yahweh. Pinagpala niya, sabi ng ating team verse, yung mga taong umaasa sa Kanya. Katulad niya yung isang punong kahoy na natanim sa tabi ng batisan. Ang ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon na ito. Hallelujah. Kahit umulan, at wala itong alalahanin. Kahit hindi umulan, wala itong alalahanin. Patuloy itong mamumunga. Kaya nga yung tao, mga kapatid, na may tunay na relasyon sa Panginoon, may tiwala sa Panginoon, hindi yan nawawalan ng pag-asa sa buhay. Parang isang puno na nasa tabing batisan, nasa may ilog o ano man yan, na yung mga dahon nila ay malago. Hindi natutuyot. Kahit bagyuin, kahit magkaroon ng tag-init, tagtuyot, nananatiling matatag. Bakit? Kasi nandun yung source ng kanilang faith. At sa buhay natin, wala tayong ibang source ng faith kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the river of life sa buhay natin. Siya ang kailangan natin sa buhay natin upang patuloy na magkaroon tayo ng pananampalataya na unwavering, na hindi nagbabago kahit anong sitwasyon ang nangyayari sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, papaano? Ano ang ating gagawin upang matutong magtiwala sa Panginoon? At bakit kailangan natin magtiwala sa Panginoon? Dahil karapat-dapat siya na pagkatiwalaan natin. Pangalawa, dahil ang plano ng Diyos ay perpekto, banal at matuwid. At pangatlo, dahil walang ibang makatuwirang mapagpipilian sa buhay natin. Yung tatlo lang yon na sana naisip natin na ang Panginoon talaga ang siyang kailangan natin sa ating buhay. Walang iba. Kung nariyan ang Panginoon, lahat ng bagay kaya nating harapin, kaya nating pagtagumpayan, kaya nating lagpasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hiniling kong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong banal, Panginoon, na kalooban sa aming buhay, O Diyos. Panginoon, tunay nga po, O God, na kami ay walang magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na madali kaming magkamali, madali kaming maligaw kung ang aming tiwala ay nakadepende sa iba, O God, o sa tao lang. Ngunit, Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Ikaw ang batong matibay. You are the rock, Lord, of our salvation, Panginoon. Sa iyo lamang kami aasa, Panginoon. Kahit anong bagyo, anong unos, anong pagsubok, Panginoon, ang dumating sa buhay namin, Lord, kung kami ay kakapit sa iyo, hindi kami matitinag, hindi kami magigiba.
Salamat, Lord, na gawin mo po yun sa aking mga kapatid. Na ang kanilang pananampalataya, Panginoon, ay nakakapit ng matibay sa iyo. Sa mga kapatid ko na narito, sa mga kapatid ko na nanonood online, sa mga kaibigan namin, Lord, na nanonood online, o maging narito sa loob ng bahay-sambahan na ito, na nais nilang ikaw ay makilala, na nais nila na magtiwala na buong puso sa kanilang buhay. Lord, tulungan mo sila na lalo kang makilala. Tulungan mo sila na lalong mauhaw sa iyong banal na presensya, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon ng kaligtasan. Panginoon, nananalangin din kami, Lord, sa aming mga kababayan na nasa lanta ng bagyo, God. Nawa, Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo, kanilang pananalig sa iyo, Panginoon. Sa mga kapatiran namin, Lord, na kapwa namin mananampalataya, na naapektuhan ng ganitong kalamidad, Lord, bigyan mo ng matibay, Lord, na pananalig sa iyo, God. Sa mga tao, Lord, na nasa lanta, Panginoon, na sana ito ay maging panahon na sila ay makapagsisi, na sila ay makapagbalik loob sa iyo. Nawa, Lord, itong mga kalamidad na nangyaring ito ay maging pintuan, Panginoon, na sila ay makakilala sa iyo, God. Na ma-realize sila na kailangan nila ng kaligtasan. Kaligtasang hindi lamang physical, kung hindi kaligtasang spiritual, Lord. Na ma-realize nila, Lord, na kailangan kanila sa kanilang buhay. Na kung wala ka, Panginoon, wala silang ibang mapupuntahan. Katulad namin, Panginoon, kung wala ka, wala kaming ibang matutunguhan. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magandang mapupuntahan ng aming buhay, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, bigyan mo po ng kapayapaan ng bawat isa. Lord, gawin mong safe ang lahat ng iyong mga anak. Sabi sa news, Lord, mamaya maaring dumating ang malakas na bagyo o ulan o hangin, Panginoon. Ngunit kami ay nananalangin sa iyong proteksyon. At sa iyong himala, Lord, na sana ang bagyong ito ay humina, ang bagyong ito ay lumihis, ang bagyong ito ay matunaw, Panginoon, na hindi na magbigay sana ng malaki pang pinsala, Lord, sa iyong bayan, sa bansang Pilipinas. Ngunit, Panginoon, ang kalooban mo pa rin ang masunod, hindi ang sa amin. Lord, salamat na ikaw ang Diyos, Lord, na may nag-iingat, nag-aalaga sa amin. Proteksyonan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Na pagkatapos ng mga bagyong ito, Panginoon, na ang iyong pangalan ay maitaas pa rin namin sa aming buhay, sa buhay ng lahat ng iyong nilalang. Kaya salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba at pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.